Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay aking inanyayahan na sa araw na ito upang ating papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banners flow. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Like a mighty army moves the Church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the Church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the Church prevail. We have Christ on promise, which can never fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Onward, many people, join our happy throng. Blend with us your voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus going on before. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng talatang matatagpuan sa Awit 100:1-3. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit sa may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa walang humpay mong pagtulong sa araw nito. Salamat din po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, ngayong araw pong ito ay dapat lamang po kayo ay pasalamatan, dakilain at sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa buhay namin taglay na ngayon po ay makakarap ninyo, Panginoon. Lord, kung wala po kayo sa aming piling, wala po kami magagawa sa araw nito, Panginoon. Maraming salamat dahil tunay na napakabuti mo po sa mga bawat isa sa amin. So po sana ang mahala na munawa sa aming mga pagkakasala, patawarin niyo po kami
At kung ano man po ang nagawa pa namin mga kasalanan, Panginoon, sa isip man ito, sa salita o sa gawa, Lord, patawarin niyo po kami. Panginoon, maraming salamat sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat din po sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw na po ang manguna sa aming puso at isipan, at kulang po ang aking buhay kung wala po kayo sa aming piling. Kulang po ang aming dila at labi para po pasalamatan ka, Panginoon. Sa araw pong ito, ikaw po ay aming tinataas at akin pong ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Siya po halina't magpuri at tumawid sa ating Diyos na buhay. Muli, narito ang bawat isa, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba,
dinadakila ang iyong pangalan. Panginoon, sa mga oras na ito, kami po'y nagpapasalamat sa bagong buhay na pinagkaloob sa bawat isa amin. Sa kalakasan, Panginoon, upang ikaw ay aming papurihan, Panginoon. Maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, na patuloy ka po namin inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang siyang pumilos, ang siyang manguna, Panginoon, sa gawain nito. Tunay nga ng iyong pangalan, ang tanging siyang papurihan, ang tanging madakila sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, ang mga awiting ito, mga makalangit na mga awiting ito, Panginoon, ay tanging sa inyo lamang po na ang inaalay. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin at binabalik ko po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Your eyes on the sparrow, and your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory
makapangyarihan sa lahat, Diyos na makapangyarihan, Diyos na balan, Diyos na walang katulad, Ikaw na siyang pinagmumulan ng buhay. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa panibagong lakas na iyong pinagkatiwala upang ikaw ay aming purihin sa espiritu at sa katotohanan. Salamat sa patuloy na pagtulong, pag-aaruga at pagpapala. Ngunit Panginoon, lumalapit kami sa luklukan ng iyong biyaya. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami. Nagpapakumbaba kami. At tunay, Panginoon, na patuloy kaming humihibik ng iyong awa at kahabagan. Salamat sa patuloy na pagbibigay ng buhay. Salamat sa mga biyaya na iyong binibigay sa kabila ng aming marang kakulangan. Patuloy kaming humihibik, Panginoon, na patnubayan mo po ang aming bansa sa mapapinsalang epidemya. Gayon din sa mga bagyo, lindol, sunog, at iba pang mga kalamidad na tunay na nagbibigay sa amin ng alalahanin, pag-aalala, at kalungkutan. Panginoon, patnubayan mo ang aming mga kababayan na nasalanta sa bagyo sa parting Bisaya. Ikaw po ang kumupup sa kanila at patuloy na magbigay ng kaaliwan, lalo tikit, Panginoon, sa mga pamilyang nakaroon ng pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay. Sa mga kababayan namin na nasalanta ang kabuhayan, abutin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Huwag mo po silang pababayaan. Ang aming bansa ng puno-puno ng kaguluhan. Panginoon, lumalapit po kami na kalagan mo po ang buhay ng kapayapaan, ng pagmamahalan at pagkakaisa upang tunay ng aming bansa ay maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Bless mo ang aming sambahan dito sa Welperville. Ikaw po ang mag-ingat sa aming mga kapatiran. Ikaw po ang tumingin at lumingap sa bawat isang sambahayan. Kung mayroong karamdaman, bigyan po sila ng kagalingan. Inaalala namin si Ate Lolit na ngayon po ay may dinaramdam ang kanyang lupang katawan. Masakit ang kanyang tiyan, Panginoon. Hipuin mo ito at bigyan ng kagalingan. Bless mo din ang nanay ni Ate Gina na nasa Cavite. Mayroon din siyang sakit. Panginoon, haplusin ang masasakit na bahagi ng kanyang katawan at bigyan rin ng kagalingan. Marami sa aming mga kapatiran ang inaalala namin dahil mayroong panghihina ang kanilang lupang katawan at dahil din sa katandaan. Nilalapit namin si Ate Bending, si Kuya Larry, si Ate Mercy, si Ate Belen, si Manang, si Aling Maria, si Kuya Porting, si Ate Lilia. Panginoon, marami sa amin ang nanghihina ang lupang katawan, pero alam namin na ikaw ang aming kalakasan. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon, ang bawat isa sa amin na nagpapakupkop at humihingi ng lakas. Salamat, Panginoon, at alam namin na hindi mo po kami pababayaan. Bless mo rin ang bawat organisasyon ng aming sambahan sa Welperville. Ang mga kalalakihan, kababaihan, kabataan, Sunday School. Ang bawat pamunuan, Panginoon, ay bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo. Maging ang aming mga Sunday Schoolers, bigyan mo sila ng lakas, ng karunungan, ng mga papala na kanilang kailangan upang tunay, Panginoon, na sila ay maging kaaya-aya sa banal mong trono ng kaharian, Panginoon.
patnubayan mo kami. Tulungan, saklolohan, gabayan, Panginoon. Kung wala kaming magagawa. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kaliwanagan, at tunay, Panginoon, na ang iyong biyaya ay sapat para sa lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, nagtitiwala po kami ng aming dalangin ay nakarating dyan sa dakila mong luklukan. Sa pangalan ni Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Mga kapatid, mabuti sa isang tao ang may kaalaman sa salita ng Diyos. Itimo ito sa inyong mga puso at isipan. Ang ating memory verse for the week ay matatagpuan sa 1 Kapitulo 4, talatang 24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. 1 Kapitulo 4, talatang 24. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng ating talata na matatagpuan sa aklat ng Juan, 6, talatang 6, 4 na po. Ito po ang sinasabi, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na dakila sa lahat, magandang umaga Panginoon sa oras na ito. Salamat o Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin na patuloy God na iyong pinagpapala. Salamat sa mga salita mo na patuloy na nagpapalakas, nagbibigay ng katagumpayan at pag-asa sa buhay ng bawat isa. Tunay o Diyos na we can do nothing apart from you, kaya patuloy o Diyos na pangunahan niyo po kami sa aming gagawin. Itago niyo po ako sa inyong banal na likuran, mahayag po ang inyong kalooban, at tanging pangalan mo lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa umagang ito, Panginoon, lahat ng papuri, parangal, pagsambat, pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isang naririto at patuloy po tayo na magpatuloy sa umagang ito para sa ating pag-aaralan. Tunay nga po na madalas sa ating buhay ay madalas po nating marinig ang katagang buhay na walang hanggan. Ngunit ano nga po ba talaga ang tunay na kahulugan nito? Isa-isahin po natin at sa atin pong unang pagtalakay, sinasabi po rito ang buhay na walang hanggan o eternal life ay isang tunay na pangyayari na nararanasan ng mga tunay na sumasampalataya kay Jesus. Amen. Sabi po sa aklat ng unang Juan, talatang 5, 11 hanggang 12, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, makasisiguro po tayo na ang taong iyon ay merong buhay na walang hanggan. At kung wala naman po siyang Kristo sa kanyang buhay o sa kanyang puso, ay tiyak na wala po siyang makakamtang buhay na walang hanggan. Ngunit ang tanong, paano nga po natin malalaman na si Kristo ay nasa ating mga buhay? Sabi po sa una, kailangan daw po nating kilalanin at aminin na nagkasala tayo sa Diyos. Amen? Sabi po sa aklat ng Roma 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen? Nobody is perfect except for our Lord. So, tanging Diyos lamang po ang tanging perpekto, at ni isa po sa atin ay walang perpekto. Kaya marapat lamang po na patuloy tayong lumapit sa ating buhay na Diyos, humingi ng kapatawaran, patuloy na magpalinis, at patuloy na humayo or lumakad ng naayon sa kanyang kalooban. Amen?
At dumako po tayo sa ikalawa, sabi po dito, manampalataya tayo at talikdan ng ating mga kasalanan. Amen? Tunay nga po na kung aaminin natin ang ating mga kasalanan at humingi po tayo ng kapatawaran para sa mga ito, marapat lamang po na hindi na natin binabalik-balikan ang pagkakasala. Na nais ng Diyos na totaling talikdan natin ang pagkakasala at patuloy tayong lumapit sa Kanya, magtiwala at manampalataya lamang sa Kanya. Sabi po sa Aklat ng Gawa, talatang 3:19, sapagkat kung sumasampalataya tayo sa Kanya at magtitiwala sa Kanyang pagkamatay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, patatawarin ang ating mga kasalanan at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Amen? Tunay nga po na napakaganda ng nasusulat sa Aklat ng Gawa. Tunay nga po na ito lamang po ang susi na patuloy tayong magpalinis, patuloy nating talikdan ang pagkakasala, at patuloy tayong manampalataya sa kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. And with this, patuloy po tayong makasisiguro na pagkakalooban tayo ng ating buhay na Diyos ng isang buhay na walang hanggan. At dahil nga po sa pamamagitan ng mga ito, ay makasisiguro tayo na magtataglay tayo ng buhay na walang hanggan na kaloob ng ating buhay na Diyos. Amen? At dumako po tayo sa ikalawang pakahulugan. Ano nga ba ang buhay na walang hanggan? Sabi po rito, ang buhay na walang hanggan ay kaloob ng Diyos sa mga nananalig kay Kristo. Sabi po sa Aklat ng Roma 6, talatang 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Amen. So, dito po, ipinakita ni Pablo ang pagkakaiba or ang bunga ng kasalanan at ang bunga ng kagandahang loob ng Diyos. Ito ay espiritual na kamatayan na hahantong sa ikalawang kamatayan na nabanggit sa talata sa pahayag, talatang 20:14. Ito po yung bunga ng kasalanan. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang ikalawang kamatayan. Amen? Ito po yung bunga ng pagiging makasalanan natin, na kung patuloy po tayo na magkakasala sa harapan ng Diyos, ito po ang kahahantungan ng bawat isa sa atin. So, isang babala po sa atin habang tayo ay nabubuhay pa, na patuloy pong talikdan natin ang pagkakasala. Lumakad po tayo ng naaayon lamang sa Kanyang kalooban. Patuloy po tayong maglingkod, patuloy po tayong magtiwala, patuloy po tayong manampalataya sa ating buhay na Diyos, sapagkat wala po tayong kakayanan upang iligtas ang ating mga sarili sa pagkakahulog sa lawa ng apoy na ito. Sino po ba sa atin ang gusto na ito ang kahantungan, mapunta at ihulog sa lawa ng apoy? Well, I guess wala po ni isa sa atin na gusto ang bagay na ito. Ngayon pa lang po, binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Kapatid, naliligaw ka ba ng landas? Hindi mo ba alam ang ginagawa, ang resulta ng iyong mga ginagawa? Panahon na po para baguhin natin ang mga estilo ng pamumuhay natin. Panahon na para panumbalik tayo sa Kanyang piling. At dumako naman po tayo sa isang napakagandang pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito po ang bunga ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Sabi po sa Aklat ng Pahayag 21, talatang 3-4,
Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala na ang kamatayan, pagdadalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Tunay na napakaganda ng pangakong ito sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tunay nga po na ang bawat isa sa atin, for sure ito po ang nais na maranasan sa ating mga buhay, na kung saan isang tapat, makapangyarihan at mapagmahal na Diyos ang magmamanipula, ang mangunguna sa ating mga buhay. At tunay na makakamtan lamang po natin ito kung tayo ay babalik, tayo ay manunumbalik sa kanyang piling. Iwawaksi natin ang pagkakasala, tatalikdan natin ang patuloy na paggawa ng mga kasalanan, magpapalinis tayo, maglilingkod ng may katapatan at kagalakan sa ating mga puso. For sure, mararanasan po natin at ipagkakaloob ito sa atin ng ating buhay na Diyos. Nakita niyo po, narinig niyo po rito, wala na, papahirin na ng Diyos ang ating mga luha. Tunay na sa mundong ito, Panginoon, tunay na sa mundo nating ito ay punong-puno po ng pagsubok, punong-puno ng kapighatian, ng pagdadalamhati, pagtangis at kahirapan. Amen? Tunay nga na hindi natin pwedeng takasan ang mga bagay na ito dahil ito po ang realidad sa mundo nating ito. Pero may pangako ang Diyos sa atin na ito nga po, sa kanyang piling wala ng kahirapan, sa kanyang piling wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, walang pagtangis at wala ng kahirapan. Asamin po natin ang mga bagay na ito at patuloy po nating pananganan ang kanyang mga pangako sa mga bagay na ito. Kapatid, kung nais po natin na makamtan ang buhay na walang hanggan na ito, na inaalok sa atin ni Hesus Kristo, maaari po nating matiyak kung tayo ay may paghahangad na anyayahan at papasukin si Hesus Kristo sa ating mga buhay. Sumampalataya tayo sa Kanya at mas naisin pa nating makilala siya sa mas malalim na pamamaraan. Tandaan po natin, ang Diyos ang nagpatotoo at sinabi nga po niya na ipinagkaloob na sa atin ng ating buhay ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Amen? At tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng katatagan, ng pag-asa at katagumpayan sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo na tunay, O Diyos, na kung kami ay manunumbalik, magtitiwala, magpapalinis at tatalikdan ng aming mga pagkakasala. Makasisiguro kami, Panginoon, na pagkakalooban mo kami ng buhay na walang hanggan na tanging nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ito. Ang dalangin ko, O Diyos, tunay nga, Panginoon, na makilala ka pa namin sa mas malalim na pamamaraan. Tunay nga, O Diyos, na maranasan pa namin ang iyong kabutihan sa araw-araw naming pamumuhay. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin dahil sa kabila, Panginoon, na patuloy kaming nagkakasala, patuloy kami, Panginoon, na lumalakad sa daan na kung saan taliwas sa iyong kalooban, ay nananatili kang tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang dalangin ko, O Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makalakad nang naaayon sa iyong kalooban.
Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy na talikdan ang aming mga pagkakasala. Patuloy mo po kaming linisin, patuloy mo po kaming tulungan sa aming mga buhay na ito. At nang sa gayon, Panginoon, makamta namin na ang mga pangako mong ito na buhay na walang hanggan, Panginoon. Tunay, O Diyos, na we can do nothing apart from you. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tunay na tanging sa iyo lamang namin ipagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoon. Tunay, O Diyos, na ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw lamang ang aming kalakasan, ikaw lamang ang aming katagumpayan sa buhay naming ito. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Tunay na sa iyo lahat ang aking papuri, parangal, pagsamba at pagdakila. Tanging sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen, amen, at amen. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and darkness roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. No is bound in quietness and trust. When the oceans rise and turn lost war, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and turn lost war, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming Ama, Diyos na dakila at banal,
Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan at ikaw, O Diyos, ay laging nariyan upang handang magbigay ng pagpapala at buhay. Sa tuwing kami ay may mga alalahanin, takot at pangamba, tapat ka sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Nasa iyo lagi kami magtiwala ng lubusan at ikaw, O Diyos, ay marapat namin laging sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa sama-sama naming pag-aaral ng iyong mga salita at nagkaroon kami ng pag-asa na may Diyos kami na sa amin ay nagbabantay at kumakalinga. Purihin ang dakila mong pangalan at sa iyo naming ipinagtatagubilin ang aming mga araw at buhay. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. At sa pansamantala naming pag-iwahiwalay, ilagak mo ang bendisyon ng iyong pagpapala sa lahat ng aming sasalitain at gagawin na magbibigay puri sa iyong dakilang pangalan. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine